Storyang ito ay pinamagatang Nang Dahil sa Isang Laro by Gab. Episode 2. Simulan na natin ang kwento. Minsan, nagkaroon kami ng overnight stay sa students' quarter. Dorm yon ng mga working students ng aming paaralan. Dahil may tinatapos kaming project sa physics at kailangang ipasa na kinabukasan. 4 kami sa grupo at doon na rin kami natulog. Tapos, tabi-tabi kami nakahiga sa kahoy na sahig na may banig na gawa sa plastic na nylon. Nauna na akong humiga sa may gilid dahil natapos ko na yung part ko sa project namin. Maya-maya, nagising ako nung tumabi sa akin si Val at hinila yung kumot upang sumukob. Nung nadama kong init at bango ng hininga niya ay biglang umalab ang aking damdamin at pabilis ang tibok ng aking puso na para bagang nag-uumpugan sa loob ng aking dibdib. Nanginginig ang aking kalamnan nang dumikit ang kanyang katawan sa aking braso. Sobrang init ang aking pakiramdam na para bang inaapoy ako ng lagnat. Lumipas sa 30 minuto, hindi ko nalaman kung bakit bigla ko nalang ipinatong ang aking binti sa nakabukol niyang harapan. Kusa itong kumiskis sa kanyang pagkalalaki nang dahil sa panginginig ko noon. Hanggang sa naramdaman kong unti-unti itong nabubuhay. Hindi gumalaw si Val noon. Tila ba parang nagpapaubaya lang. Subalit, biglang pumasok sa isip ko ang tungkol sa nakasulat sa Biblia. Nakasalanan ang nararamdaman kong ito. At mali ito. Kung kaya't, dali-dali akong bumangon at tinungo ang palikuran upang huminga ng malalim at naghilamos. Nang sa ganun ay mabawasan ang init ng aking katawan. Nung kumalma na ako ay bumalik ako sa pagkakahiga. Pero lumipat na ako ng pwesto na malayo sa kanya. Nagpasalamat ako dahil nagawa kong pigilan ng mali kong damdamin sa mga oras na yon. Kinabukasan, parang normal lang kami ni Val. Maaga kami umuwi sa aming kanya-kanyang boarding house para makapaghanda sa pag-present ng aming project sa physics. Siguro mga 2:30 ng hapon yun. Naging matagumpay ang aming presentation. Sumapit ang summer vacation at excited na akong umuwi sa aming probinsya. Laking gulat ko nang sinabi niyang, "Gab, pwede ba akong sumama sa inyo? Gusto ko kasi makita yung lugar nyo eh. Kasi base sa mga kwento mo ay maganda ito at adventurous." "Oo naman Val, pwede kang sumama. Ikaw pa ba?" "Yes! Thank you Gab ah!" At sumama nga siya sa akin nung umuwi ako sa aming probinsya. Dumating kami sa bahay namin sa bayan mga bandang 7:00 ng umaga. Pinakilala ko siyang bilang best friend ko sa mga magulang at mga kapatid ko. Pati na rin sa mga kababatang kaibigan ko noon. Dahil excited siyang marating ang Bukidnon kung saan kami pinanganak at nagkamulat ang isip ay inumpisan kagad namin ang 2 oras sa paglalakad. Kasi noong mga panahon na yun ay wala pang maayos na kalsada patungo sa aming lugar. Kung kaya't walang sasakyan na nakakapasok. Kasama ko ang aking 2 nakakabatang kapatid na lalaki na sina Don at si Ben at yung 2 kong pinsan na babae na sina Dean at Rika. Mga 11:00 na ng tanghali nung nakarating kami sa aming kubo sa may bukid. Agad-agad ako naghanda ng aming tanghalian habang yung mga kapatid ko naman, yung pinsan ko at si Val ay pumunta sa aming niyugan upang kumuha ng buko, pantanggal ng uhaw. Dahil sa sobrang pagod sa mahigit na 2 oras sa paglalakbay.
Pagkatapos ng pananghalian ay tumuloy na rin yung mga pinsan ko sa kanilang bahay. Sumapit ang gabi at kailangan na namin magpahinga. Dahil nga walang silid yung kubo namin ay tabi-tabi kaming humiga sa kawayang sahig at native na banig. Si Val yung nasa gilid. Sumunod ako at saka yung dalawa kong kapatid. Malamig sa bukid kung kaya't hindi ka maiwasang mapayakap kay Val noong mga bandang hating gabi na. Hindi pa pala siya tulog ng mga oras na yon. Samantalang yung mga kapatid ko naman ay parang mantikang tulog na. Sorry parts ha. Malamig kasi. Kaya napayakap ako sa'yo. Sabi ko kay Val nun. Okay lang parts. Tugon naman ni Val. Parts nga palang tawagan namin ng tropa namin. At dahil okay lang naman pala sa kanya eh, nakiusap na rin ako kung pwede ko bang ipatong ang binti ko sa binti niya. Parts, okay lang bang ipatong ko yung binti ko sa binti mo? Tanong ko. Okay lang Parts, sige lang. Tugon niya sa inaantok na boses. Ngunit sa kapilyuhan ko ay ipinatong ko ang binti ko sa bukol niya na imbes sa binti niya. Sabay sabing, ito Parts, okay lang ba dito? Okay lang ba kung dito ko ipatong? Okay lang. Dahil pabiro nga lang naman lahat ng yun ay hindi naman ako kinakabahan. At maliban dun ay pumayag naman siya. Maya-maya ay naramdaman ko na unti-unting nabubuhay ang kanyang pagkalalaki. Kaya naman biniro ko ulit siya. Parts, mukhang may nagagalit ah. Hayaan mo lang yan Parts. Tugon niya na parang natatawa. Nung oras na yun ay meron na rin akong kakaibang nararamdaman. At para bang nadadarang na ako kay Val. Last ko ng biro ito. Sabi ko sa isip ko. Sabay tanong. Parts, pwede bang hawakan? Oo Parts, okay lang. Ang marahang tugon niya sa boses niya na para bang sobrang antok na talaga. O guys, hindi ko na itutuloy yung ibang mga susunod na pangyayari ha. Baka kasi madetect ni YouTube eh. Balik tayo sa kwento. Subalit, hindi ko nagawang ituloy ang nasa puso ko noon. Dahil as usual, nanaig pa rin ang isip ko na bawal at kasalanan ang ginagawa ko kay Val. Dahil parehas kaming lalaki. Hindi ko na tinanggal ang kamay ko na nakapatong sa alaga niya. Bagkus, pinatungan ko lang yun ang aking binti. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala kaming parehas. Kinabukasan ay hindi na namin pinag-usapan ang pangyayaring yun. Para bagang wala lang sa kanya. Makalipas sa 3 araw ay kinakailangan ni Val na umuwi sa probinsya niya. Dahil may nag-aantay na summer job sa kanya sa bayan nila. Hinatid ko siya sa pier at habang unti-unting lumalayo ang barko na sinasakyan niya at kumakawi kami sa isa't isa ay hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko. Dahil noon ko lang napagtanto na may miss ko na pala ang best friend ko. Sumapit na ang buwan ng Hunyo at excited akong bumalik sa eskwela upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo na noon ay magsa-third year college na. At syempre, magkikita na kami ulit ni Val. Subalit, laking gulat ko na lumipat na pala siya ng universidad sa kagustuhan ng kanyang tito na nagpaaral sa kanya.
dahilan upang madalang na lang ang aming pagkikita. Nalulungkot ako. Nananagoy ang aking puso. Subalit, wala naman ako magagawa kung hindi ipagpatuloy ang buhay. Isang araw, napag-alaman kong bibisita daw si Val sa aming paaralan. At na-miss na daw niya yung tropa. Tuwang-tuwa akong makita siya. Subalit yung tungi yun ay napalitan ng sakit. Dahil kasama na pala niya yung girlfriend niyang si Elaine. Ang sakit-sakit. Para ba akong napako sa aking kinatatayuan? At lumipad ang isip ko sa kawalan. Natauhan na lang ako nung kinamayan ako ni Elaine. Sabay sabing, "Nice to meet you, Gab. I hope we'll be friends too." Nice to meet you, Elaine. Sure. Friends na tayo. Tugon ko nun. Simula noon ay tinanggap ko na lang na hanggang kaibigan lang talaga kami ni Val sa napakaraming kadahilanan. Una, may girlfriend na siya. Pangalawa, parehas kaming lalaki at alam kong babaeng gusto niya. At pangatlo ay kasalanan itong nararamdaman ko at matalik ko siyang kaibigan. Si Val! Si Val! Puro na lang si Val! Si Val na walang malay! Si Val na ang naging tanging kasalanan lang ay maging anak ng kanyang ina sa labas! Ay, teka lang. Movie pala to ni Ate V, no? Joke lang guys. Pero seryoso, may tanong ako sa inyo. Have you ever fallen in love with your best friend? If yes, nasabi mo ba sa kanya kung gaano mo siya kamahal? O natatakot ka na mawala yung pinagsamahan nyo pag pinagtapat mo yung nararamdaman mo? Comment nga kayo guys kung na-experience nyo to at ano yung ginawa nyo. At sa mga gusto po mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, well, mag-subscribe ka na, i-hit ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.